Sa ibang balita nitong Huwebes, nagsimula na ang tradisyonal na Ramadan ng mga kapatid nating Muslim. Ito ay nagsisilbi nilang pag-aayuno, taimtim na pananalangin at pagdidisiplina. Pero ano pa nga ba ang iba nitong kahulugan at kung bakit nila ito ginagawa? Yan ang hatid sa atin sa report ni Denise Osorio. Malaking adjustment para sa negosyanteng si Mia ang dala ng Ramadan. Tindera ng pagkain si Mia at nag-a-adjust siya ng preparation time sa pagluluto ng pagkain para makasabay sa pangangailangan ng mga nag-ayuno. Ang pinagkakaiba kasi sa umaga nakakabenta ka na pag hindi Ramadan. Sa Ramadan naman kasi mga tanghali na bago ka makabenta. Ang dating alas 3 ng umaga na schedule ng pagluluto, ngayon alas 12 o alauna ng hapon na siya nagsisimulang magluto. At habang inaasikaso ang negosyo, tuloy naman ang pangkaraniwang pang-araw-araw na gawain ni Mia kahit Ramadan. Pagod, siyempre. Araw-araw ka gumagawa ng mga pagkain. Kaya napapagod ka talaga. Pero okay lang, at least makabenta. Pero hindi lang sa negosyo nakikita ang diwa ng Ramadan. Kung si Mia sa negosyo nag-a-adjust, si Umaysa naman na bilang kabataan, mas malaking adjustment ang ginagawa. Isa si Umaysa sa mga nagsisimula palang masanay sa pag-aayuno ngayong Ramadan. Kailangan kasi namin mag-fasting para masanay. Tapos paglaki namin, pwede namin, para alam na rin namin paglaki namin na kapag Ramadan, magpa-fasting ka. Sa ganitong unang karanasan, kahit pa may pasok sa school, hindi na lang niya iniisip ang pagkain. Pero sa una, tunay na mahirap ang walang kain at walang inumin, kung kaya't malaki ang tulong ng gabay ng magulang, lalo na sa pag-a-adjust sa gutom, oras at disiplina habang bata pa. Masaya kasi natutunan siya mag-fasting. Kasi sa amin mga Muslim, yan ang pinaka-espesyal sa buhay namin na pagdating ng Ramadan al-Mubarak, kailangan talaga mag-fasting. Ang Ramadan ay higit pa sa pag-iwas sa pagkain at pag-inom sa loob ng takdang panahon. Ito rin ay panahon ng pag-iwas ng masamang gawain at paglalaan ng oras sa panalangin. At sa pagdating ng iftar sa ilang komunidad, pagkakataon din ito para makapagbahagi sa kapwa at nagbibigay ng libreng pagkain para sa iftar, lalo na sa mga nangangailangan at mga naubutan sa labas na wala pang hawak na pagkain. Ayon sa Al-Khidma Foundation, bahagi ito ng pagkakaisa at pagtutulungan ng komunidad tuwing Ramadan. Bilang pahiwatig po at aral sa pagkakaisa ng komunidad at pagmamahalan at pagsunod po sa mga utos ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minsan po yung dumadaan dito na hindi handa magkain tulad ng mga travelers o walang handang hawak na pagkain, doon po namin i-distribute dito sa aming lugar. Umaabot sa halos 300 mga tao ang nabibigyan ng libreng pagkain kada araw at nabibigyan rin nila pati na rin ang mga non-Muslim na napapadaan sa lugar. Pero bukod sa pagbabahagi ng pagkain, may mas malalim pang kahulugan ang iftar sa Islam. Ayon kay Manila Golden Mosque Administrator Muhammad Erzad Maliki, sa oras ng adhan sa paglubog ng araw, dito pinapayagang mag-break ng fast at kasama rito ang pasasalamat matapos ang isang araw ng pagtitiis. Parang mahirap explain. Yung kaligayahan mapipil mo, yung tranquility, parang kukuha mo ka ng reward. Yung sacrifices mo, kumbaga, na-survive mo. Yung how many hours sacrifices mo pagdating doon, na-survive ka, alhamdulillah. Dito rin mas nagiging mahalaga ang pag-unawa at respeto sa mga kapatid na Muslim sa panahon ng kanilang pag-aayuno. At sa bawat oras matapos lumubog ang araw, hindi lang pagbabasag ayuno ang nangyayari, kundi pati pagkakapit-bisig ng isang komunidad para sa isang pananampalataya. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.